Bago ang lahat, lalong lumalala ang sitwasyon sa Milwaukee dahil din kay Giannis na hindi pa rin makapaglaro. Nakipag-meeting na naman si Giannis sa team owner ng Bucks at tinapat na si Giannis na kung hindi siya magsasign ng contract extension, iti-trade nila itong si Giannis. Eligible pa si Giannis na makapag-sign ng contract October. Dadaan pa doon ang NBA draft, free agency at baka abutin pa yung training camp pati yung preseason. Kaya hindi ganun kaganda kung iti-trade din si Giannis. Mali pala, pwedeng mapaaga or mahuli na i-trade si Giannis dahil pwede siyang abutin ng 2027 deadline. Mukhang napuno na rin yung Bucks kay Giannis. Ang dami rin kasing demand nitong si Giannis at halos buong season walang ginawa ang Bucks kundi i-address ang mga trade rumors sa kanya na ginagatungan pa ni Giannis. Nagsimula pa yon off-season hanggang deadline. Tapos naman ngayon, injury, ay yung Milwaukee Bucks mukhang merong hinahabol. Base pa kay Giannis, para siyang tinraidor ng team at parang sampal sa kanya yung sinabi ng Bucks na hindi pagpapalaro sa kanya kahit naman healthy siya. Kaya pa naman niya maglaro at nasa competitive nature ni Giannis ang maglaro hanggang katapusan ng season. Meron din kasing statement ang NBA regarding sa investigation dito kay Giannis at sa Milwaukee Bucks. Isinasama kasi si Giannis sa scrimmage or practice ng Bucks pero ang sinabi doon ayaw ni Giannis. Andun din kasi na gustong bumuo ng Bucks ng another contender na team kaso nga lang mahihirapan talaga sila. Yung hindi paglalaro ni Giannis at pagtatank ng Milwaukee Bucks, andun kasi na pwede pa silang makakuha sa 2026 draft ng young prospect na pwedeng maisama sa kanya. Na dahil naman sa statement ng Bucks na hindi pagpapalaro sa kanya at pwede siyang i-trade, na paisip din si Giannis kung sasabihin din ba ng Nuggets at Thunder kina Jokic at SGA yung sinabi sa kanya ng Milwaukee. Dahil sinundan pa yun na kung hindi pipirma ng extension si Giannis, iti-trade siya. Bukod doon, may impact din kasi yung sinabi ni LeBron na comment na hindi siya maglalaro sa team gaya ng Bucks at dito sa Memphis. Malaking impact yun sa market. Ang Bucks yung isa sa least appealing team or market para sa mga star player. Ang NBA lottery pa mangyayari May 10 US time. Diyan kasi malalaman kung sino mga player ang posible matrade sa off-season. Kung sa Bucks, Pelicans at Hawks, mas hinahabol kasi ng mga teams ang draft class ng 2026 kumpara sa 2027 na tinag agad na weak draft class dahil mababaw ang mga prospect na galing pa lang sa high school papasok ng college. In-address din naman ni Giannis na kaya andun sa Bucks si Thanasis at Alex ay dahil sa kanya at mostly kaya hindi siya makaalis or magpa-trade dahil sa pamilya niya. Bukod pa doon, inamin din na nagkaroon ng trade discussion ng Bucks at Knicks noong nakaraang season regarding kay Giannis. Ito duda ko lang dahil madudahin ako. Kaya gusto maglaro ni Giannis dahil gusto niyang makakalaro si Thanasis at si Alex. Lalo na si Alex, ngayon pa lang nakapaglaro sa Milwaukee Bucks. Silang tatlo kasi yung unang trio na magkakapatid na nasa isang lineup. Pero hindi pa sila naglalarong tatlo ng sabay-sabay. Sa ngayon, hindi pa ganong kaingay ang trade dito kay Giannis papasok ng off-season dahil merong isa pang big-time player ang pwede maging free agent at mas makakatipid sila dun na hindi sila magbibitaw ng draft asset kundi si Kawhi. Iniintay na lang kasi yung decision ng NBA sa kanya at possible bago mag-free agency meron nang ilabas na report ang NBA at yung mga auditor. Si Dylan Harper naman nasa top 10 rookie pa rin sa ngayon. Siya ang pangalawang rookie sa history na merong 700 plus points, 200 plus rebounds, 200 plus assists at 50 plus 3-point shot na off the bench player. Pero kung tutusin, siya yung unang player na merong ganyang stats na second overall. Si Harper nag-a-average ng almost 12 points, 3 rebounds, 4 assists, 1 steal, 50% sa field at 33% sa 3-point area na nasa 22 minutes per game. Base pa kay Harper, sinamantala talaga niya na wala si Wembanyama versus dun sa Clippers para ma-enhance talaga yung game niya at lalo pa siya mag-improve. Malamark din kasi ang galawan nito si Harper ngayon Tahimik lang pero yung stats niya makikita kasi na siya ang best rookie pagdating sa inside the paint or pag-atake sa rim. Iba kasi kumpara kay na Ace Bailey na biglang sinipag din si Ayton at kay BJ Edgecombe na mga high flyer. Big guard itong si Harper na 6'5 na nasa 215 pounds. Kayang bumangga sa mga player sa loob ng paint. Meron pa siyang 67% rate kapag umatake siya sa rim.
Parang Ja Morant si Harper pero banayad lang yung galawan niya. Big boost sa San Antonio kapag sa playoffs at magagamit nila si Harper kapag sobrang tindi ng defense sa loob ng paint. Kaya niya di umanong palambutin ang defense. Kaya nasa 50% sa field si Harper dahil majority ng field goals niya galing sa paint or attack the rim. Nasa 6'5 ang height na merong 6'10 wingspan pa si Harper na tinitingnan sa NBA na maganda para sa defense dahil nagagamit sa small ball lineup. Hindi pa siya yung typical na lockdown defender kundi on-guard defender. Hahabulin niya kung sino yung mabilis na player sa kabilang team at kahit magkaroon ng switch, hindi magkakaroon ng malaking advantage ang kalaban. Kaya din niyang dumepensa mula number 1 hanggang number 4 position. Ito nga lang ang problema ni Harper, jump shot. Nag-i-improve naman pero hindi ganong kataas. Nasa 44% kasi ang mid-range shot nitong si Harper. Mataas pa rin kung ikukumpara sa ibang player pero kokonti lang ang attempts niya. Kung makukuha lang niya yung SS nitong si SGA, baka lalo pang lumakas si Harper Dahil kakapasok niya sa loob ng lane or sa papasok ng rim, madali kasi siya makakakuha ng foul. Pero hindi ganun na nangyayari kay Harper. Bihira siyang mabigyan ng foul at free throws.